Pinuna ng ilang legal expert ang desisyon ng Supreme Court na unconstitutional o labag sa saligang batas ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi raw kasi yun naayon sa mga naunang pasya ng korte. Iprinotesta rin ng ilang grupo ng mga estudyante ang desisyon. Balitang hatid ni Joseph Moro. Sa harap ng mismong Korte Suprema, iprinotesta ng mga student groups ang pagdeklara ng Korte sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa bagong desisyon ng Korte, nilabag ng Articles of Impeachment ang pagbabawal ng konstitusyon na magpagulong ng higit sa isang impeachment laban sa isang impeachable officer sa loob ng 1 taon. Itinuturing kasi ng Korte na pagsisimula ng proceeding ang di pag-aksyon sa anumang impeachment complaint. Kung matatandaan, may 3 impeachment complaint na inihain noong Disyembre na inarchive ng Kamara noong February 5, 2025. Ayon sa Korte, dahil sa 3 yan, ang ika-4 na complaint na inadapt sa parehong araw at iniakyat sa Senado ay lumabag na sa 1-year bar. Pero sabi ng isa sa mga nagbalangkas ng saligang batas sa Rene Sarmiento, kinukontra nito ang dati ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing initiated o nasimula ng isang impeachment complaint kapag naisampa ito at na-i-refer sa Committee on Justice. Pinuna rin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na iba yan sa nire-require noon. The people did not know that there was this requirement because there was no requirement like this. You cannot make it retroactive. It should be prospective. You know, doctrine of operative fact. If there is a new requirement, you cannot say, oy, bakit hindi mo sinunod ito? Paano mo isunod na wala nga yun? It did not exist at the time. Pinuna rin nila ang bahagi ng desisyon na nagsabing hindi nabigyan ng due process si Duterte sabay ladag ng requirement para masabing nasunod yan. Ayon kay Sarmiento, ngayon lamang naglatag ng ganyan ang korte na pakikialam na umuno sa eksklusibong kapangyarihan ng House of Representatives na magsimula ng mga kaso ng impeachment. Sabi rin ni Carpio, hindi naman required yan noon. Ang sabi niya ng Supreme Court, it should be, it cannot be an ex parte hearing. It has to be an actual hearing. And that will require time. Tapos ka sa oras, that was never intended. And nobody knew that there was such a requirement. Sinusugan niya ni UP Law Assistant Professor Paulo Tamasin na nagsabing kahit naman ang Articles of Impeachment laban kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona ay nakabase lamang sa pinagbotohang resolusyon. Hindi na hininga ng panig si Corona sa level na yan. Hindi rin naman nagkaroon ng hearing doon. At hindi naman kinwestiyon iyon. Pareho lang naman yung circumstances niya. Kaya mahirap paliwanagan or hanap ng paliwanag kung bakit iba yung mga patakaran ngayon. Para naman sa grupong Isang Bayan, mali ang Korte Suprema sa pagsasabing nahuling ihain ang ika-4 na complaint. Sa record daw ng Kamara, naunang aksyonan at pagbotohan ng ika-4 na complaint bago in-archive ang 3 impeachment complaint. Kaya na-i-adapt daw ang ika-4 na complaint bago ang 1-year bar rule. Naintindihan ko kung saan nagagaling yung Isang Bayan. If anything, dapat ang natamaan ng 1-year bar rule ay yung 3 na hinain noon na una supposedly at hindi yung final ng House of Representatives. Sinabi na ng Kamara na aapela sila sa Korte Suprema dahil sa mga umuni pagkakamaling ito. Nakakabahala rin daw ang posible maging epekto ng desisyon ng Korte Suprema sa proseso ng impeachment para panagutin ang mga opisyal ng gobyerno. Seryoso siya na problema dito sa desisyon ng Korte Suprema. Naghahain sila ng mga sham complaint upang magsimula yung 1-year bar rule. Kung hindi action na ng House kasi clear naman na sham yung complaint, para bang napag-desisyon na rin na at nagsisimula na yung pagtakbo ng 1-year bar rule. Sabi naman ng Korte, dapat pa rin agad-agad na itapon ng mga kunwa-kunwari ang reklamo kahit inendorso pa ito, pati na ang mga reklamang hindi inendorso ng Kamara. Hindi raw ito magiging simula ng pag-andar ng 1-year bar. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Walang puputok ha! Walang puputok! Kosas, primero, kosas! Wala! Sige, dito. Pusasan agad. Pagkatapos, agad pinusasan ng lalaking yan na bumaba mula sa bintana ng pampasaherong bus sa Santo Tomas, Batangas. Ang lalaki, kabilang sa 10 persons deprived of liberty na tumakas sa Batangas Provincial Jail. Sunod na sumuko at pinusasan ng 4 niyang kasamahan. Sa pakikipagtulungan ng bus driver na tinawagan para malaman niyang may sakay siya mga pugante, napahinto ang bus para mahuli ang mga tumakas na PDL. Ayon sa mga otoridad, walang hostage o walang hostage taking na nangyari.
Wala ring nasawi o nasaktan sa mga PDL o pasahero ng bus. Sa Ibaan, Batangas na nahuli ang 3 tumakas na PDL. Na-recover sa mga inmate ang isang baril, mga bala, patalim at pera. Paliwanag din na tumakas sila dahil sa kalupitan umano ng isang prison guard na madalas daw silang pagtripan. Wala pang pahayag ang prison guard. Sa ngayon, nahuli na ang lahat ng 10 tumakas na PDL at kasalukuyang hinihingan ng pahayag. Mahaharap naman ang mga pugante sa karagdagang reklamo. Kalusugan at edukasyon ang ilan sa mga tinalakay po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address. Kabilang dyan ang tuloy-tuloy na pondo para sa libreng kolehiyo at zero balance billing sa mga DOH hospital. Balitang hatid ni Mariz Umali. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi, dito sa atin, mahal magkasakit. Pero makakaasa pa rin daw ang mga pasyente sa Medical Assistance Program. Kasama na nga ang zero balance billing sa mga ospital na pinatatakbo ng DOH. Ibinida rin ng Pangulo ang pagdami ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers para sa libreng check-up, x-ray, lab tests at iba pa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Kabilang sa pinalawak na PhilHealth benefits ayon sa Pangulo, ang libreng mga sesyon at gamot ng mga nagpapadialysis at 2.1 million pesos na limit para sa kidney transplant. May Cancer Assistance Fund na rin at PhilHealth coverage para sa atake sa puso, open heart surgery at heart valve repair o sa replacement. Padadaliin pa natin ang proseso ng medical assistance dahil ipapasok na po ito sa ating eGov app. Ipinagmalaki rin ng Pangulo na sa kanyang administrasyon, halos 1.2 milyong pamilya ang gumanda ang buhay at nakagraduate na mula sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program. 600,000 kabahayan daw ang matutulungan sa ikalawang taon ng Walang Gutom program. Mahigit 3 milyong mag-aaral naman ang nakasama sa feeding program ng DSWD at DepEd sa daycare centers at public schools. Sa susunod na taon, sa tulong ng karagdagang 1 bilyong pisong pondo, pararamihin pa ng DSWD ang bilang ng mga batang mabibigyan ng masustansyang pagkain. Alam naman natin, basta't may laman ang tiyan, may laman ang isipan. Ipinunto naman ng Pangulo na sa lahat ng pinahahalagahan ng kanyang administrasyon, nasarurok pa rin ang edukasyon. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program at pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. Pinaspasan na raw ang pagbabakuna sa mga bata at babantayan pati kanilang mental health. Tututukan din ang kalusugan ng mga guro sa bagong lunsad na Yakap Caravan. May libreng check-up at lab tests katulad ng cancer screening para sa kanila, pati na libreng gamot. 22,000 silid-aralan na rin daw ang nabuksan. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Nakahanda na rin daw ang mga high-tech at digital na gamit, smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card para makasabay ang mga estudyante sa makabagong paraan ng pag-aaral. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Halos 12,000 pampublikong paaralan pa ang walang internet. Kaya sinusiguro ng DICT at ng DepEd na bago matapos ang taong ito, magkakaroon na ng koneksyon ng internet ang lahat ng pampublikong paaralan. Pinakamahalaga raw sa edukasyon ng mga guro, nadagdagan ang mga nabigyan ng trabaho sa pagbubukas ng 60,000 teaching item. At ngayong school year na ito, makakatanggap na kayo ng kabayaran para sa inyong teaching overload at para sa inyong overtime.
Sa kolehiyo, 260,000 na estudyante raw ang nadagdag sa bilang ng mga libreng pinag-aaral. Maglalaan pa rin daw sa susunod na taon ng 6 na bilyong piso para rito. Kaya mga magulang, sulitin na ninyo ang mga pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Sa susunod na taon din tatapusin ng halos 200 planta ayon sa Pangulo bilang solusyon sa problema sa kuryente. Pinulaan din ng Pangulo ang anyay palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang joint venture partners. Marami kaming natatanggap na reklamo na hindi man lang daw umaabot ang tubig sa kanilang mga gripo. Sa lawak ng reklamo, lampas 6 na milyong consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Titiyakin daw na mapapanagot ang mga nagpabaya. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Himay natin ang iba't ibang issue na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos sa ika-4 niyang State of the Nation Address. Kausapin natin si UP National College of Public Administration and Governance o UPNC Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Sir Rafi. Opo, ano po yung overall assessment nyo sa ika-4 na SONA ni Pangulong Bongbong Marcos? First, very populist yung kanyang SONA, no? Pero parang kung titingnan natin, nakakonteksto kasi siya dun sa midterm elections kasi nakita talaga yung dissatisfaction ng mga tao at saka hindi tanggap yung mga performance ng Marcos administration. Kung populist siya, talagang nakikipag-usap siya sa tao. At ito yung mga resibo na hinihingi ninyo sa akin. Di ba? Parang ganun yung ang dating niya. Kasi, wala na zero balance billing na sa PhilHealth. Lahat na ng mga gastos nyo, sagot, wala na. Kasi meron tayong 94% cash out sa PhilHealth, sa pagbabayad ng mga health bills, no? Doon sa education, sinabi din niya, libre, tuloy-tuloy yung free education sa college in state universities, no, and colleges. So, populist siya talaga at inaano niya sa, ito na yung mga gusto niyo resibo sa akin. Yun nga, yung flip side nun, saan niya kukunin ang pondo? We have a 17 trillion debt. Tapos 62% of our GDP is from yung mga debt natin. So, kukunti na lang yung productive savings para doon sa paglagay doon, pag-allocate ng funds para doon sa mga sinasabi niyang benepisyo sa health, sa education, no? Tsaka sa agriculture, kasi yung 20 peso na kilo of rice ay subsidization, no? Opo. Hindi talaga siya yung real price noon. So, ang daming sinasubsidize. So, tapos meron pa tayong lab-bus na sinasabi niya na Isa-subsidize ulit. eventually national and then free. Kasi di ba yung Quezon City meron siyang free bus service, no, na nag-start nung COVID. So parang ang dami niyang prinamis na matutuwa ang mga tao kasi ay totoo ba yan, ganyan, di ba, no? Pero yun nga, suma total, maganda nga, populist siya, talagang tumututok siya doon sa pangangailangan ng tao, pero paano niya i-fund yung mga pinangako niya. Opo. Considering that we have a very big debt. Alam po natin hindi niya ma-mention lahat ng issue, hindi ho ba? At nabanggit nyo populist issue lamang yung kanyang tinalakay. Pero ito ba yung pinaka-importante talaga na dapat na maiulat niya sa bayan? Parang yun nga, mga importante ngayon. Although yun nga, di ba, parang meron siyang yung sa gutom, di ba? Kasi ito, titingnan natin sa SWS survey, andun yung freedom from hunger, andun yung employment, andun yung may konting human rights, tapos yung sa learning loss. So parang doon sa survey na lumabas ng SWS, parang tinutukan naman niya yung mga importanteng issue. Pero marami nagsasabi, bakit wala siyang sinabi doon sa impeachment ni VP Sara? Although earlier sabi niya, ay executive, walang gagawin doon kasi pupunta yan sa legislative at yun nga may Supreme Court ruling, so parang wala siyang pakialam doon, diba? Yung online gaming talagang talamak
pag maglalaro ka nga talagang, kasi naglalaro kami ng yung mga for seniors na games, no? At ang hirap kasi palaging may ads na online gaming, no? So parang doon, although sabi naman ni Yuse Claire, regulated na lang siya. Opo. Kasi pag din mo siya, ganun. So parang in some, para namang yung mga importanteng issue ay tinalakay niya. Opo, no? doon po sa review, doon po sa review at audit ng flood control projects, ano po masasabi niyo sa utos na yan ng Pangulo? Parang yan marami nagsasabi kasi 'di ba ang tatay niya ay kleptocracy, yung anti-corruption, ganyan. So parang ba yan, pagbabagong puri sa mga Marcos, Pero yun nga, totoo talaga na ang daming nangurakot dun sa mga flood control projects, no? At tama lang na gawa ng paraan para ma-stop yung mga yon, no? Kasi talagang makikita mo, ang dami talagang yung ating yung landscape natin ay konting ulan lang o konting bagyo ay talagang flooded na. So kailangan talagang tutukan yung mga yon. Sino ang nakinabang? Ano yung mga ghost projects? Anong gagawin? Pero yun nga, may political will ba na gawin? Nabanggit niyo po, nabanggit po ninyo ang konteksto ng kanyang speech ay yung midterm election. Nanalabing 3 taon na lang yung Pangulo. Ano pong dapat niyang tutukan at bigyang prioridad? At papasok ba rito yung pagiging lame duck president gayong tapos na yung midterm elections at patapos na rin yung kanyang termino? Siguro hindi siya magiging lame duck president kasi meron pa rin siyang suporta. Ang lame duck president kasi meron na nagdidikta, meron nang gumagawa. Kaya nga parang ni-assert niya kung kasi yung 2025 budget natin, 'di ba, talagang ang pangit, no? Ang daming na hijack sa health, sa education, no? At mga insertions, no? Ang daming mga senador at mga kongresista ang naglagay ng inserted budget sa DPWH, no? So ang mo doon, dapat tutukan yon at yun nga, pagbabagong puri ba yon? Kasi nga anti-corruption ay hindi naman siya parang slogan ng Marcos administration kasi nga meron siyang baggage in the past doon sa... At yun nga po yung kanyang binanggit, yung mga insertions na hindi na raw niya papayagan sa mga susunod na pagkakataon. Maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Okay, salamat! Si UPNC Pag-Professor Emeritus Maria Fe Mendoza. Susubukan po namin pakahingin ng reaksyon mula sa Malacanang kaugnay sa mga sinabi ni Professor Mendoza. Spooky Tuesday mga mare at pare! Una nang na-experience ng ilang fans at Kapuso stars ang kakaibang takot at kilabot na hatid ng pelikulang P77. Present sa premiere night ang bidang si Barbie Forteza kasama ang kanyang castmates at direktor na si Derek Cabrido. Full support ang friends ni Barbie na sina Alden Richards, David Licauco, Bianca Umali, Derek Monasterio at El Villanueva. Present din ang Kapuso Award-winning hosts na sina Jessica Soho at Atom Araulio, pati ang ilang ex-PBB collab housemates. Naroon din si GMA Pictures Executive Vice President and GMA Public Affairs Senior Vice President Nessa Valdelion. Papahuli ba kayo mga mare at pare? Showing na bukas sa mga sinihan ang P77. This is a different take on horror. Mas malalim, mas personal, mas relevant. Ang laki ng demand sa lead character but she was able to deliver it flawlessly. I've never seen Barbie like this. Kita naman natin sa acting niya, yung iyak, minsan sumisigaw, lahat scary, parang wow, I've never seen that side of her, yung gano'n, di ba? So, yeah, I'm really, really proud of her.